Three stories ng aking sleep paralysis. Yung first kong sleep paralysis, siguro mga 15 years old ako noon. Si Tri, North Caloocan ako nakatira. Yung lola ko, yung wala na din. Pero buhay pa siya nung time na yun ha. Katabi ko lagi matulog yun. Di natutulog ako, nakatiyaya ako. Nakikita ko yung electric fan na, yung kung paano yung ikot ng electric fan. Tapos, hindi na ako makagalaw, hindi na ako makakilos, hindi na ako makasigaw. Tapos, nagising ako. So, takot na takot ako kasi first time ko yun eh. Ngayong kinabukasan, sinabi ko sa lola ko, nagka-trauma ako matulog nung gabing yun. Nakasanayan ko na din. Pag natutulog, lola ko nakaharap sa akin. Tapos ako nakaharap ako sa lola ko. Tapos yung legs ko, nakaipit dun sa legs ng lola ko. So, parang pinalaman yung legs ko nung mga hita ng lola ko. Ganun kami matulog kasi nagka-trauma nga ako dyan sa sleep paralysis. Sleep paralysis ako ngayon, kinabukasan, ganun yung kung paano kami matulog ng lola ko. In-sleep paralysis na naman ako habang nakaipit yung paa ko sa lola ko ha. Nakikita ko pa rin yung electric fan kung paano ako natulog. Yung ganun senaryo pa rin. Ngayon ko lang naintindihan na nakapikit pala ako ng time na yun. Yung diwa ko ang gising o yung energy ko, yun yung nakakakita sa paligid. Pero hindi ka makagalaw, hindi ka makakilos. So, doble-doble yung trauma yun. Hanggang sa paulit-ulit na kung ano-ano ng sleep paralysis, kung saang bahay. 8 years ago, ang senaryo ng buhay ko, palipat-lipat ako ng bahay. Every 6 months, every 1 year, lipat ako. Meron akong isang istorya dito banda sa may Rainbow. Tiniran ng bahay ni Bea Benene. Doon ako nag-rent. One time, may kaibigan ako na nasa taas siya. Ako, nandun ako sa sala. Nakahiga ako. Tapos, merong lalaki na nandito sa may taas ng set, nakaibabaw sa tiyan ko, na humigang pa ganun. So, gumanon siya sa tiyan ko. Kilabutan ako. Yung itsura ng lalaki, nakatingin lang siya doon sa harap, doon kung saan siya bumaliktad. Nakatingin lang siya doon, nakatiwarik siya. Tapos, takot na takot ako. Nakatayo ako. Pagtayo ko, papunta ako dun sa may hagdan, kasi pupuntahan ko yung kaibigan ko. Yung hagdan nawawala, hindi ko makita. Pero yung tugtog ng kaibigan ko, Beyonce pa yung tugtog niya. Rinig na rinig ko. Ngayon hindi ko alam kung nasan yung hagdan. Tapos yung paligid ko, yung bahay, kasi maganda yung pagkaka-wall paint. Maganda yung structure talaga ng bahay. Naging naging parang semento na hindi na palatadahan. Tapos bumalik ako dun sa higaan ko. Umiga ulit ako, tapos nagpray ako, bumalik ako sa pagkakagising ko. Isang sleep paralysis na experience ko. Meron ding isang beses na lipat kami ng lugar. Dito naman around residensa, di hakot kami ng mga gamit. Ngayon, meron akong banga na malaki. Basta, pasok lang ng pasok. So, nilagay ko siya dyan. Tapos, napagod kami, natulog kami. Nasa harapan ko yung bintana. Nung pagkatulog ko, yung sa may paanan ko, nandun yung banga. Inatake na naman ako ng sleep paralysis. Merong lalaking nakamaskara na nandun sa labas ng bintana. Tapos, yung kamay niya, maskarang malaking mamay na nakamaskara eh. Tapos yung kamay niya nakapasok sa may bintana, inaabot yung doorknob. Sobrang takot na takot ako. Ang ginagawa ko, yung paa ko, pinipilit kong abutin yung banga para bumagsak, mabasag. Pero wala talaga eh. Tapos pray ako, bumalik ulit ako sa katawan ko. So, ang sleep paralysis, hindi yan yung pag matutulog ka, kaya mo mag-sleep paralysis. Hindi ko alam, hindi ako sigurado kung kayang gawin ng ibang tao yan. Pero base sa akin, sa mga naranasan ko, hindi ko kayang yung pag natulog ako, gusto ko mag-sleep paralysis ako para ma-practice kong astral travel. Hindi ko yun pa nagagawa or hindi ko pa yun naaaral gawin kung sakaling kaya yun. Ang totoong dahilan ng sleep paralysis is dahil maganda ang flow ng energy mo. Hindi ka stress. Sinasabi nung iba na kapag daw nakatiyaya, matulog, hindi ka i-sleep paralysis. Hindi yung totoo. Ngayon, sinasabi rin ng iba na kapag daw busog ka, may sleep paralysis ka. Hindi rin yung totoo. Kapag busog ka, or stress ka, at kakain ka ng madami, yung stress mo mawawala, makakatulog ka. Lately ko natutunan, ang dahilan ng sleep paralysis ay conscious ang utak mo.
positive yung utak mo. Yan ang dahilan kung bakit ang tao nagkakaroon ng sleep paralysis. Ngayon, ang explanation dun sa pagbusog, meron tayong tinatawag na kapag kumakain tayo, nawawala yung stress natin. Stress eating eh. Once na kumain sila, nawawala yung stress nila dahil sa pagkain. So pagkatulog nila, doon lalabas yung sleep paralysis. Kasi nag-conscious yung mind mo, kasi natanggal mo yung stress mo dahil sa pagkain. Pero, medical term, bawal talaga rin naman talagang matulog ng busog. Na-define ko na sa mga last kong video kung ano yung feeling ng sleep paralysis at sa dream, pakiramdam. So, nakakapag-isip ng tama sa sleep paralysis, sa dream, go with the flow, kung ano yung lalabas sa dream. Bago ko i-close itong video to, since hindi ko pa siya na-experience itong bagay na ito, yung mga taong nagsasabi na nakapanaginip daw ng mga elemento, na ino-offeran daw sila ng pagkain or itim na pagkain, mga ganyang kwento. Ang tanong ko, anong pakiramdam ka noong time na yon? Dream ba na hindi mo alam kung anong ikikilo, sasabihin at gagawin mo? O nandun ka sa eksenang sleep paralysis na kaya mong magdesisyon?